pag-isipan natin maigi kung ito ba ay nararapat na natin gawin. Ito po, a promise is a declaration or assurance that one will do a particular thing or that a particular thing will happen, expressing intent, trust, and commitment. So, ito po pala yung promise, ito yung, kumbaga, i-declare natin yung gusto natin gawin. Parang, kunwari, sa sa mga manliligaw dyan, sa mga manliligaw na, nagpa-promise sila sa mga loved ones nila, sa mga gusto nila, mahal nila, hindi kita sasaktan. Pero after ilang taon, anong nga? Nagkakaroon sila ng sakitan. Di ba? Tapos ito naman, ito yung vow. A vow is a solemn promise. Solemnly promise to do a specific thing. Where someone dedicates themselves or something to God. It carries a deeper sense of sacred obligation than a simple promise. So ito parang magkaiba pala siya na yung palang promise na to parang simpleng kagustuhan mo na gawin at ipinapangako mo sa isang tao, minsan sa Panginoon. Yung vow pala, solemnly promise, kumbaga siya sacred between, especially sa ating Panginoong Diyos. So kung minsan nakakapagsalita tayo ng hindi natin inakala na nagbabago na pala tayo sa ating Panginoon, no? Sa ating Panginoong Diyos na kung minsan hindi natin nalalaman na nabibreak na pala natin yung vow natin sa Kanya. So, yung pong title for today, Think Before You Vow. So, pag-isipan natin bago tayo mag-vow. Hindi pa yung ganun. Sa Ecclesiastes, chapter 5, verse 4 to 5, sinasabi po doon sa NIV, when you make a vow to God, do not delay to fulfill it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. So, yung po palang kapag nag-vow tayo sa Panginoong Diyos, huwag nating papagpaliban na mapulfill natin yon. Kasi nakikipagkasunduan tayo sa ating Panginoong Diyos na banal. Hindi lang tayo sa nakikipagkasunduan kung kanina lang. At sinasabi din po dyan na kung hindi mo to mapupulfill, ikaw ay isang fools. And sa 5, it is better not to make a vow than to make one and not fulfill it. Sa Tagalog po, pag ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad, sapagkat siya ay walang kaligayahan sa mga mangmang. Tuparin mo ang iyong ipinanata. At sa 5, maigi nga ikaw ay huwag manata kaysa ikaw ay manata ng hindi tumutupad. So, tinatawag pala, parang sa paningin pala ng Diyos, kung hindi natin tutuparin yung mga panatang ito, yung vow na ito, tayo ay mga mangbang. At mas okay pa daw na huwag na tayong mamanata kung hindi rin naman natin tutuparin ng mga ito. At nakikita natin yung same theme nung mga verses na to sa Deuteronomy, sa Numbers, sa Psalms. So hindi lang siya isang verses na kumbaga para siyang pinapaalala sa atin na talagang importante na huwag nating babaliwalain ang ating panata, ang ating vow sa Panginoong Diyos, lalo na sa Panginoong Diyos. At kung minsan nga, dapat nga din sa mga kaibigan natin, sasabihin, di ba, kunwari, yung kaibigan natin nag-invite, pare, punta ka naman sa birthday ng anak ko. Tapos sabi mo naman, sige, pupunta ako. Tapos mamaya, hindi ka naman pala pupunta, di ba? Parang nawawala yung, kumbaga, yung
parang tiwala sa'yo na parang nawawala na yung sinceridad ng mga salita mo sa mga binibitawan mo, lalo din sa Panginoong Diyos. The seriousness of vows before God. Ang sabi ko dito, in ancient Israel, vows are voluntary, not commanded, but once made, they were binding. So, parang ano po pala ito, once na nagkaroon ka ng vow sa ating Panginoong Diyos, ano na siya, talagang, nakataksyon ba yan? Oo, taling-taling. Huwag mo nang, huwag mo nang pagpapaliban. Huwag mo nang, kumbaga, di ba yung sabi kanina, na kapag siya ay nagka-work, doon na ganyan, siya ay magbibigay ng marami. O kaya mag-share sa church. So, parang hindi siya hindi siya kaya-kaya na ramdam ka sa Panginoon na yung mga pinapangako mo sa Kanya is hindi mo naman tinutupad. Walang, diba, parang siya sa atin na tayo ay mangmang. A vow is not just a statement, it is a covenant of faithfulness before the Lord. Breaking vows shows disregard for God's holiness and dishonor His name. So, ganun ka bigat na kung tayo ay hindi magpupulfill or ng vows na yan, parang inalo natin yung kanyang holiness at dinodishonor natin yung kanyang pangalan. Today, we may not often vow formally, but we make commitments. Yung example nito is, at the baptism, we declare our faith in Christ. So, after baptism, ano na nangyayari sa atin? Diba, ibinigyan natin yung sarili para yung lumang sarili natin is mabago na. Tapos ngayon, parang wala naman nangyayari. Yeah? So, huwag nating kakalimutan na may mga commitment tayo sa ating Panginoong Diyos na ginagawa natin. And the other one is about marriage. We promise loyalty and love before God. So kung mapapansin natin, di ba, ang marriage is vow, hindi lang sa dalawang tao. Nandiyan ang ating Panginoong Diyos na saksi. Puntasan po lang natin yung marriage kasi medyo may mga kasi ngayon na parang gusto nilang isabatas yung yung divorce. Sinasabi sa Bible na marriage is indeed described as a vow or covenant, and it involves three parties. The husband and the wife. They vow to remain faithful, love, and commit to one another. Sa Genesis 2:24, sinasabi po doon na 2:24. Kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila ay magiging isang laman. So pinapakita ko doon na yung kasunduan ng dalawang husband and wife, sila ay magiging magkasama. At doon sa Matthew 19 verse 5 to 6, sinasabi ko doon na Matthew 19 verse 5 to 6. At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at sa dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, hindi isang laman. Ang pinagsama ng Diyos
ay huwag pag-iwalay ng tao.